Hi, sir! Idol! Ay, Ako yung salamat, subscriber sir. nyo. Ay, salamat, Ano po, sir. matagal na akong Opo. nakasubaybay Nakasubaybay. kong program. In fact, meron akong mga ideas na nakuha dun. Talaga, sir. So, ito po ito yung aking farm. Ako yung founder and president ng Organic Producers and Promoters Association dito sa Chaong. So, ito po ay... Sir Bush, gano'ng kalaki itong farm? Ito ay originally 5.5. 5.5. Ngayon, dito po tayo sa ating utbat. May biosecurity. Wala pa lang akong mga signages. Opo. Pero ito ay 3.5 hectares to. So integrated siya kasi maraming products. So ang isa yun is yung Black Pig. Isa lang yung Q-Block. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Oo, may recipient ako pa ng National Dairy Authority. In fact, hinihintay ko yung grant nilang baka. August or September dadating. Yan. Tatlo po ito. Para sigurado. Yung original content nito ay puti. Puti yan. At the same time, meron din akong, as a hobby, nung Black Pig. Yung tinamaan ng ASF, so, ground zero to. So, kal. More than 70 heads yung pinal. May inahin, merong 1 week na lang i-harvest ko. Kaya ako nagpa-test, kasi nga, kailangan kong i-harvest na yon. Doon nag-positive. Doon na-confirm na, so wala, ubos. So, nabakante to. Kaya ngayon, nung nagsisimula ako, sabi ko, sige, Black Pig ang ating sisimulan. Saan natin? Ito yung mga piglets. Ito ay second parity, pangalawang pag-aanak pa lang to. Yan. Butit okay na na kahit na nanggaling yung ESF dito sa area na to, tapos dito mo nilagay yung Black Pig. Dinisinfect ko. Sabi ko, sayang naman itong kwan. So, inadapt ko sa Black Pig dati yung Black Pig, saan mo lang paanakin dyan sa... So, ito ay farrowing pen ng puti. Ay, ginawan ko lang ng diskarte para yung mga... Ito, less than a week old to. So, yan, tatlo yung magkakabatch. Ito, bago. Sorry. Kita nyo, madami sila. So, yun, ito yung mga buntis. Ito yung farrowing pens. Ito, nilalagay ko to para hindi masyadong mainit. Kahit na nandito na sa loob, sir. Oo. So, doon ngayon yung gestating yan ng mga puti. So, in-adjust ko. Okay naman. Maganda nga yung merging ng technology ng puti at saka yung itim eh. Nababawasan yung mortality. Ito yung barako. Ito yung barako. Mani! Mani! Ate, ng mga itlog ang ganda eh. Umiga si Mani. Anong binigay ng center, sir, sa inyo? Yung mga inahin at saka isang barako. Barako. Yes. Ang binibigay ng center sa mga associations, farmer associations. So hindi sa individual. So meron kami ditong hog growers sa barangay, hog growers Bihiya Lucky Pig Growers Association.
Then at the same time, meron pa akong isang yung Organic Farmers Association. So lahat kami nabigyan. As a group, pero individually binigyan kayo? Yes. Hindi, as a group binigay, and then yung samahan, nag-usap-usap kami. Nag-usap-usap paano ba? hatiin. May raffle. Nung una, ito magandang kwento eh. Nung una, walang gustong tumanggap. Sabi nila, ay ano yan, itim yan eh, binabarat yan. Kumbaga, walang buyer. Okay. Sabi ko, hindi, long range tayo. Ang project namin is lechon bihiya. Yung gaya ng Cebu lechon. So meron kaming chaong o bihi lechon. So in fact, meron kaming every year may pig summit. Pig Summit? Yes, inorganize din namin yan within Chaong. For Chaong lang, sir? Yes. So nasa third year na kami ngayong August. Pero yung first year, yun yung launch project nung MAFC. Municipal Agri-Fisheries Council. Incidentally, ako rin yung chairman nun. Nung second year, pinasa na namin dun sa federation ng mga hog growers. Sabi ko, mag-level up tayo. Anyway, yung mga nag-aalaga ng hybrid, pwede silang mag-alaga ng itim. So magkaroon tayo ng lechon challenge. So yung second year, nagkaroon ng lechon challenge. Kasarapan ng lechon. Hindi naman sa pagyayabang, kami yung nanalo. Okay. Kasi nga organic Tignan yung natin ito, sir. Okay. Sige po, dito. And then, so ito yung, ayan po mga buntis yan. Itong tatlo, sila yung naka-win. Ito yun yung inahin ng tatlong yan. So malapit na itong mangandi ulit. So imagine mo, ito ay puti ang laman niya. Pero ngayon itim na siya. Ayan, tignan mo. Lumalaki ng ganyan kalaki ang black. Wala siyang lahi nung yung Berkshire. all ano to, sir? Pinoy pig to? Opo. Si Doc Rene ang pinaka nagda-drive niyan. Mga native pigs sa iba-ibang region. Ito talaga, madami, prolific yung mga inahin at saka lumalaki. So kung gagawin mo siyang panglechon, halos mabilis ang turnover. Mga ilang months yun, sir, bago mo i-lechon? 5 to 6 months. 5 to 6 Ito po, meron ako dito ng meron akong Yung lechonen? yung lechonen. Ito pa lang, less than 2 weeks old to. 2 weeks. Ay, mga dahon na yan, yung tricantera. Opo. Sinasanay na. Ito naman po, yan ay project ng aming Farmers Association. Pero puti na yan, sir. Puti na. Project yan ng aming Farmers Association. Meron kaming internally generated funds. Sige, bibili tayo ng 5. May 5 piglet. Actually, piglet pa lang eh. So, raffle, kung sino mananalo, back 3. Back Ito 3 rin, ang... ipakita rin natin. Sir, anong edad nito? Mas malaki yata ito. Mas malaki to. Kung na to, ilan ba siya? Almost 40 days old. 40 days. So yung protocol ko niyan, parang puti. Pinapakain ko siya ng pre-starter, ng booster. Para kasi napansin ko noon, pag pinakain ko agad siya ng pagkain ng inahin or yung nababansot. Kasi hindi pa pala ready yung digestive system niya. Allowed naman ang ng BAPS, yung organic standards. Pwede mo siyang pakainin. Para, kung baga sa baby, hindi mo siya pakakainin ng mais kaagad. Dapat yung lugaw muna o yung baby food. So yan, kaya medyo mabilis ang paglaki niya. Ito yung kinokondisyon kong for lechon. For lechon na to? May naka-advance order na siya. Ilang months to, sir? 6 months na yan. Kita mo, ang pagkakaiba ng puti na 6 months. 6 months, mga 100 kilos na yan. Pero siguro ito mga 35, 37. Kilos lang to? Opo. Yan na yung pinaka ideal niya.
So, yan ang kinukondisyon ko para sa lechon. Ito naman yung mga grower, mga fattener. Yan. Kung makikita mo may mga hikaw, yun yung mga babae na pwedeng gawing breeder. Pwede mong gawing breeder pa rin. Oo. Merienda nila ay tricantera. So marami kang tanim na Ay, oo, tricantera. paligid po. Tricantera, oregano, tricantera, malunggay. Oregano na yung oregano, sir? Yung green? Yes, yung pangkuan naman yun para sa... Ito, yan din, mga kasamaan din yan. Eh, hindi pa kayo lilitsunin. So nung binigyan kayo nila, Doc Rene, Mm. ilang beses kayo binigyan? Yung samahan namin, one time lang. One time lang. Pero kung bibilangin mo yung una, yung tinatawag yung BT Black, nabigyan din kami. Pero yun ay nakasama na dun sa kinal nung pero napadami ko yun. Yun nga lang ang comment ko dun. Hindi siya naglalaki ng kan. Na unlike nitong mga ng Q-Black na. Q-Black. Mas maganda itong kanito. Yung performance niya. So, ang pinapakain namin dyan, silage, yung mga Nagsasilage fresh din na kayo. gulay, Ano mga sir? kopra, yan, ang mga, yan, ang oregano. Yun, makapal na yun. Oo. Yun. Ganyan lang ang taniman. Gapang-gapang lang siya dyan. Gapang-gapang lang siya. The more na puputulan mo, mas lalong kumakapal. Ayan o, yung aking kawawang kambingan. Wala, ayoko na ng kambing. Oh. Kinakain nila to, sir. Oo, kinakain, pang panila, pang... Ako, ginagamit ko yan sa spaghetti. Masarap. Masarap. Mamaya meron akong... Pero hindi sobrang dami, sir. Hindi kasi sobrang dami kasi overpower overpower siya, no? Yung aroma lang yan. At saka sa ano, sa... Oo. Sir, yung yung longganisa ng Lokban. Oo, yun. May gataan, ano yun, katas ng... Kataas na. Yun ang isa kong... Malunggay yun, dami. Malunggay. Ito. Marami rin kayong tanim na malunggay. Ito. Ano Ito yan, sir? nakakatawa. Nakita ko kanina mga bayabas. Kaya pala may nakamay akong bayabas. mga fruits, yung mangga, santol, kung anong mga farm products na hindi na pa-process, pinapakain namin. Ay, di ang busog pala ng mga baboy. Oo. Kaya sabi ko nga, iba yung lasa niyan. Anong bayabas to? Pink? Puti? Native yan eh. Puti? Puti. Ano ba yun? Pink. Pink? Mataas ang vitamin C. Kaya lang ngayon, laglag na yan, sir. Oo. Hindi, tignan ko lang. Tignan mo lang. Pink nga. Oo. Wow! Pingi ako buto. Yan. Piling ka. Sige, dali natin doon sa bahay. Dami na to. Oo. Paanin ko. Patutubuin ko. Okay. Sige po. Ito, Maluwang pa, sir, no? yan ay ranging area ko yan. May ranging. Oo. Eventually, ito ay ano to, pen pa rin siya, pero sa ngayon, asola yung nilagay ko. Plastic lang. Pangpakain din. Yung pakain. Tsaka yan, yung mga Alugbati. alugbati. Yung mga saging na yun, pampakain sa kanila yan. So ito po ang plano. Babakuran dyan. Opo. Dito pa kakainin. Dito rin uhulihin kung manghuhuli ka na ng panlechon. Pero ito yung ranging area niya. Ganda. Ang laki. Opo. So kung mapapansin nyo, ano yan, naka-ready na yung side na yun. Binuhay ko muna yung mga madre cacao. Opo. And then nung buhay na, saka ko kinabit yung ano to, yung hagwire. Lilinisin nila to pag ginawa Ay, mong oo, race. ito yung magiging lupa ito. Kaya dun po sa kabila, may
separate din akong enclosure na pag wala na to, doon naman kayo. Pero pag pakain, dito na sila pakakainin. So kung mapapansin mo, walang amoy. Kahit meron akong puti doon. Yung nagsisimula uli ako ng 2 inahin para ma-sustain. So second parity yan. Yung una, halos ano to, mga dito po tayo. Kasi one way yung kan ko eh. One way. Oo. One entry, one exit. Hindi ka na pwedeng bumalik. Ay, pwede, paatras po ang lakad natin. Joke lang. Yan, mga kanyan, mga naka-ready po yung kanyan. Mga pakain. Alam po tao mo dito sa farm, sir? Dito, nakadedicate sa kan, isang pamilya. So, isang... Sila yung nakatira dito. Opo. May bali 3 yan. Meron isa doon, may bahay din siya. At meron doon naman sa halos sa mga gilid. At meron silang kanya-kanyang assignment. So yung nakatira dito, baboy. Baboy yung kanya. Baboy ang kanya. Plus Dito lang siya. Oh, dito lang. Meron silang boundary. Plus yung mga maintain niya yung mga pakain. Kaya nagtatanim, nagtatabas. So ito ay yung original na purpose niyan dati. Meron kaming meat type na baka. So nagsosyo kami yung aking kapatid. Bumili kami ng 21 na Brahman. Lalaki. Then nakausap namin yung NDA. Sabi ng NDA, ba't hindi natin i-convert? Doon tayo, medyo mainit. Yes, sir. Yes, sir. Ba't di natin i-convert? To dairy. To dairy. Ito'y pre-pandemic. Sige, excited kami. Pinatayo na ito eh. Pati doon may... so yung lupang yan, talagang very fertile yan dahil puro dumi yan ng baka. Tapos nag-arienda pa kami ng 2 hectares na taniman ng Napier. Ano yun? Kumbaga dahil ang inasahan ko lang yung aking knowledge, konting basa-basa, so maraming errors. May namamatayan kami. Yung barakong napakalaking, nasa 200,000 at that time, binili namin yung barako. Namatay. Yung pala yung napakasimpleng bloating. Eh, kaya sabi ko, sige, papasok tayo dyan. Nag-aral ako ngayon. Nag-aral ako sa UPLB, D3. At so marami akong natutunan na sabi ko kung nadaanan ko lang to. So dapat talaga yung farmers nag-aaral. Aral muna. Oo, aral muna bago sumabak. Madali mag-acquire kung may pera ka, sir. Hindi naman. So ito ang preparation yan ng baka. Kasi nag-grant na ako ng NDA, may kulang na lang akong sabi na shed, cow shed. Hindi raw to approve kasi malapit sa baboy. Kailangan layo mo. Sabi ko doon sa una-una na yun. Meron pa kasing mga shed doon na aayusin ko lang yung bubong. Kakausapin ko pa, siguro, part ng organic protocol yun. So yun. So ano po yung mga activities ko po dito? Yun nga, dairy, black pig, yung mga organic vegetables. Kamusta yung organic vegetables mo, sir? Sa ngayon, grabe ang challenge. Dahil sa init. Nagpatanim ako ng ubi. Merong ubi. Okay, ano ka sa uso, ha? Hindi, bago pa mag-uso yan, Okay. nagtatanim na ako, 2 years na ako nagtatanim sa sako. So, alam ko na yung kung ano yung technique ng propagation, bago pa yung mausong yan. Okay. Tapos, nung nagtanong yung... Ba't ka nag-ube? Alin? Yung... Ba't ka nag-ube? Kasi alam kong ano yan eh, namomonitor ka na yan, bago ko na yan sa international. Bago pa pumutok dito. Okay. So in fact, yung DA, yung nagtanong sila, sinong gusto magtanim ng ube? Walang gustong kumuha. Ako ma'am, ako. Tagyan mo ko ng 1.5 tons dito. So ano yan, nagpa-reserve ako.
So nung dumating, Dumating na. naitanim ko na. Planting materials. Planting materials and then ginawa ko yung alam kong propagation na So ano, yung ganun pa yan? Yes, yung, oo. nung binigay sa'yo? binigay sa akin. Then chinap-chop ko, Mm. binalutan ko ng wood ash para imbes na fungicide, Yeah. wood ash, and then pinlat ko dun sa nursery. Yung yung journey ko sa farming, Mm. nag Pero mahilig ka talaga sa farming from Oo, the very nung beginning? kung pa lang, elementary pa lang ako, Mm. nagtanim na ako ng pechay-pechay. Mm. Pero ganun na, siguro nasa grade 3, grade 4 ako. Nag-aalaga na ako, nagagawa na ako ng kulungan ko ng manok, nagtatanim-tanim, mahilig sa hilig. Tapos, yon. Nag-organize kami dito ng Coconut Farmers Association. yes, Yun, tatlo yun. Coconut, hog raisers, high value citrus growers. Citrus? Mga citrus. Kasi maraming tatanim ng citrus dito. Mm. Laging ako yung nagko-convene. Direkto, Ano yan? pwede mo itong papakin. Papakin. Pero may tanim ka. Galing din to doon. Oo. Wow. Yun. Sabi ko, sige, ako na magbo-volunteer na maging secretary ng tatlo Oh. para matulungan ko kayo sa documentation, ma-assist ko kayo. Mm. Ayoko wag niyo na akong piliting maging president kasi ang priority kasi organic. Mm. So, isa lang ang kondisyon. Pag nagmi-meeting tayo once a month lang at sabay-sabay nung tatlong yon. Kaya pala ang dami mong seedlings. Oh, so ito yung mga coconut. Mm. Sabi galing ito ng PCA. Paalaga sa akin. Galing PCA mismo Oh. yan. Yun ay Laguna Tol. Ito, sabi nila ay takunan, Tapunan. dwarf. Yung mga langkang yan ay galing UP Los Baños yan. Ay, tapos na yung, pero ewan kung bakit masyadong na-hype yung Eviart. Mm. Natikman mo na yun. Yung ABR cup. Oo. Matamis pa talaga yung, Matamis. oo. Hindi mo gusto. Hindi ko pa natitikman. Pero doon sa Kalungsod, kina Sir Reman, Mm-mm. Meron. may Eviart sila doon. Kaya lang, maliliit. Yung bunga. Oo, maliliit yung bunga. So yan, yung hindi ko pinapatabas yan, damo. Kasi nasa 45 days pa lang yung, soon 60 days, Ito yung mga seedlings. seedlings. Sino pong na- bibili niyan? Hindi, ano yan? Kukunin din ni PCA? Kukunin din ng PCA. Kukunin din ng PCA. Sila na magdi-distribute niyan. Pero sabi ko nga, sana marami ditong mabigyan dito sa amin para eventually pag kailangan nyo na ng planting materials. Mm-mm. Kailan yung tinanim yung ano? Yung ube Ube. ay mga 1 month na to. Yan. Nako. Ito na. Yan. 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 Nawawala. Ito yung mga ube. Anong variety po ito, sir? Ito yung mga violet to, mga violet. Sabi nila nung galing DA kasi ito yung planting materials. Kinampay daw to. Kinampay. Oh. Kaso may halo nung dumating. May halong puti. Oh. So hindi ko na ikinon yun. Paano yun? I-segregate mo? Sinegregate ko. Yung mga puti doon ko dinerminate sa bahay. Yung pula, yung purple dito. So hanggang doon yun. Tignan mo. Masyado nang madamo. Mm-hmm. Pero yun ang naka-schedule nga this coming weeks, linisin yan. Pero yung ube naman kasi ano yun, parang plant and forget. Yes po. Maghintay ka ng November, December, Harvest na. harvest na. Ilang months all in all, sir? Ang magiging planting. from planting, parang 7-8 months. 7 to 8 months. Oo. Malaki na yun. Malaki na yun. Oo. Titingnan kung ano yung kuan. Kasi first time ako magtanim nitong ito, Mm. large scale. Dati,
Sa sako lang ako nagtatanim. Mm. Maganda naman yung nagiging resulta. Yung sako. Nakaka 7 kilos, may Per 12 plant? kilos o per sack. Ano masarap? Kinain mo? Yeah, tamis. Matamis yun. Sir. Kaya mahilig ko din sa bayabas eh. Rambutan. Yes. Ang dami mo rambutan, sir. O sir, bibili na sana ako dun sa labas, 40 per kilo. 40 per kilo saan? Meron Mura ba? na nga yan eh. Saan? Yung mga nadaan namin. Sa highway. Oh. Alam mo, ito yung frustration ko na napabunga ko to ng off-season. Oh. Namulaklak. Oh. Dinidilig ko, tapos nilagyan namin ng vermicast, mga fertilizer, namulaklak. Nung nagbubuko na, Mm. ito na ang init, uminit na. Nalaglag. Halos naglaglagan. Last year, nakapagpabunga ako ng ahead, yung off-season. Mm. Inabot ng 80 pesos yung farm gate price noon Per kilo. per kilo. Maganda kita yan. Oo. Kasi pag umabot na ng yung season na talaga, maabot yan ng 23, 22 farm gate price. So halos wala ka nang kikitain doon. Mm. Kaya ang key doon is mapabungang mo off-season, Agahan mo. agahan. Kaya lang ito nga, yung sa climate change, napabunga mo, dinidilig mo every other day, Mm. titirahin naman ng init. So ano yun, halos nagbabrown yung mga tinan mo yung dulo, meron pa Yung nga. bulaklak. Hindi, yung dahon niya mismo. So yung mga bulaklak, nalalaglag. Kahit meron ako ditong, kita nyo yung mga yon, stingless, Mm. pang-pollinate sila. Meron ako ditong 20 colonies ng stainless. Doon sabi ng NDA, doon ka maglagay ng milking parlor. At doon mo na rin ilagay yung cow shed. Ilan ba ibibigay nila? Yung dito, sabi niya, qualified kayo ng 6. Pero initially, sabi ko 3 muna kasi gusto ko munang masana yung tao. Kahit na-train kami, na-certify, pero iba rin yung baka mabilaukan kayo. Oh. Di ba? Dapat nag-hands-on. Nagahan. Oo. Kayo galing San Pablo? Galing Manila. kami Maynila. Ah, okay. Kayo taga San Pablo, di ka? No sir, Manila. Ah, Manila. Sino ba yung... Okay. Sige, doon tayo sa bahay. Apo. Lipat tayo sir. Kipa tayo. Wala na kayong questions dito. So all in all, ilan ang tao dito sa farm? All in all, 3. Tatlong Tatlong 3 pamilya. families. Tatlong May kanya-kanya area. Oh, meron dito. Isa doon sa kabila. Ano yun sir, sumusweldo sila? Oh, may monthly sila. Monthly. Plus, may monthly, may bigas, libre kuryente, at may incentive ako dun sa nag-alaga ng baboy. Pag lumampas ka ng 6, na iwalay natin ng 6 na baboy, nangyari 7, 8, 10. Ang isa dyan sa'yo. Pero dyan yung alagaan. O pag binenta, sa kanya yung isa. Oo, kanya na yung isa. So, ang dating pag winalay ko mga between 45 to 60 days old, binibigyan ko ng 2,000 per piglet. So, halimbawa, yung bike niya, yung motor, nabili niya yon doon lang sa baboy. Sa baboy lang. Sa incentive niya. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.